Payag ba kayo na palitan ni former Vice President Leni Robredo si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary? So yan ang ating pag-uusapan sa videong ito, pero bago ang lahat ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan. So maugong po ngayon ang mga panawagan nitong mga influencers at vloggers ng loyalistang Marcos na kung saan is palitan na umano itong mga itong DepEd Secretary, itong si Vice President Sara Duterte. Meron akong napanood na kung saan is gusto nilang ipalit itong si former Vice President Leni Robredo dito sa cabinet member na DepEd. Okay, itong si VP Inday Sara Duterte. So, bakit si Vice President Leni Robredo ang ipapalit kay Sara Duterte where in fact magkalaban si Bongbong Marcos at si Leni Robredo noong nakarang halalan? Well, noon po yun. Ngayon po is hindi na po sila magkalaban at in fact parang magkakampi na itong mga Liberal Party at itong kasalukuyang administrasyong Marcos kasi gusto nila itong type of government ni Marcos na disente. Okay, so yun pa ang gusto ng mga Liberal Party. Now, itong si Vice President Leni Robredo is nag-speak po siya dito sa Department of Science and Technology. At ang sabi dito is ang issue or ang paksa na kanyang tinlakay is about mental health. Okay, at meron nga ring programa itong si Vice President Leni Robredo na kung saan is yung Angat Pilipinas, Angat Buhay, Angat Edukasyon. So, yung kanyang mga programa is funded yan ng mga NGOs, ng mga tao na kung saan sumuporta sa kanya noong nakaraang eleksyon. Itong si Vice President Leni Robredo, sinanghaan ko ito dati kasi gusto niya rin ng mga transparency. Pero kung magpapagamit rin lang siya dito sa kasalukuyang administrasyon, sana wag na lang kasi itong kanyang Angat Buhay is dito siya nakilala na kung saan is pagtulong sa mga tao. Naalala ko pa nga dati ito is nagpupunta siya dito sa mga relief operations. Pag mayroong mga baha, merong mga bagyo, tumutulong rin yung Angat Buhay na magbigay ng mga relief operations. Ngayon, gustong bigyan ng mga influencers at mga vloggers ni Marcos itong si Vice President Leni Robredo na humalili kay VP Inday Sara Duterte. So, si VP Inday Sara Duterte is wala namang siyang sinasabi dito at itong si Pangulong Bongbong Marcos din. Pero parang malabo itong mangyari. Bakit mga kapolitika? Kasi nung sinabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos na ano na ba ang relasyon niya sa mga Duterte, ang sabi niya complicated. Wala naman siyang sinabi na negative words against sa mga Duterte. So ibig sabihin nun is hindi niya pa talaga kayang banggain itong mga Duterte at hindi niya pa kayang patalsikin itong si VP Inday Sara kasi ang sabi ni VP Inday Sara, as long as gusto pa siyang pagtrabahuin ng kasalukuyang administrasyon dyan sa DepEd, magtatrabaho pa siya. So ibig sabihin nun is hindi rin siya magre-resign even though may panawagan itong mga loyalistang Marcos. Okay? So si former Vice President Leni Robredo is gusto nilang ipalit dito. At bakit itong si Vice President Leni Robredo? Kasi parang magkakampi na sila ngayon. Okay? At napansin ko lang pala mga kapolitika na kung saan is parang napakaraming reklamo ata ngayon sa DepEd. Okay? Pati nga itong si Senator Raffy Tulfo sumasakay na rin sa mga issue ng DepEd, even yung mga issue ng electric fan, yung hindi naman dapat sasakyan at national television is sinasakyan niya rin yung mga issue, yung mainit daw na mga classroom. Okay? So, dapat bang lagyan ng aircon yan ni Vice President Sara Duterte yung lahat ng mga classroom sa buong bansa? I-public school lang yan. In fact, binawasan niya nga yung mga pondo niya, yung confidential niya na inalis niya, di ba? So, paano pa makapag-perform ng maayos itong si Vice President Sara Duterte kung maliit yung budget? Saan siya kukuha ng pera para pambili ng mga aircon? At laging napupuna itong mga kakulangan umala sa mga classroom, kakulangan sa mga textbook, at maraming mga sinasabi especially itong mga sila Franz Castro, kasi itong si Franz Castro is siya yung parang head, yung party list niya na ACT Teachers, yung Alliance of Concerned Teachers. So marami siyang mga pinupuna dito kay Vice President Sara Duterte. Ito daw mga sira-sirang classroom, itong mga kulangan sa classroom sa ating bansa.
So dapat is bibigyan rin siya ng malaking pondo ng ating gobyerno ng pamahalaang Marcos para makapag-perform ng maayos itong si Vice President Sara Duterte. Naalala ko pa nga dati merong dinemand na amount itong si Vice President Sara Duterte para daw ma-resolve ba yung problema sa edukasyon sa Pilipinas, pero imposible yun kasi nga yung pera natin is hindi naman nagagastos ng maayos talaga sa mamamayang Pilipino. Yung iba dyan is binubulsa, so hindi maibigay yung dapat na pondo para sa ating edukasyon. Okay, so itong mga pinupuna kay Vice President Sara Duterte is pamumulitika na po 'yon. Bakit siya lang yung sinisingle out? Bakit siya lang yung laging napupuna diyan sa DepEd? Bakit yung ibang mga sangay ng gobyerno, especially dito sa DPWH, talamak din yung corruption diyan, yung sa DSWD. Okay, yung mga pang-ayuda, 'di ba, na hindi nabibigay doon, hindi nakakarating doon sa mamamayang Pilipino, at yung iba daw is kinakaltasan pa. Bakit hindi napupuna 'yun? Bakit sinisingil out lang lagi itong DepEd? Kunting problema sa DepEd is nasa TV kaagad, nasa headline kaagad, 'di ba? Okay, at itong sa pagbabago ng curriculum, yung school year ng DepEd, laging napupuna. Hindi naman kasalanan ni Vice President Sara Duterte yung sobrang init. Okay, ano namang gagawin niya dyan sa araw? Alangan naman takpan niya yan, di ba? So, yun po yung mga issue na pinupukol dito kay Vice President Sara Duterte para lang masira talaga. Okay? At itong napakaraming issue ng ating bansa, yung pagmahal ng presyo ng bilhin, bakit hindi nila punain yun, di ba? Bakit itong si Vice President Sara Duterte lang? So ang take natin dito mga kapolitika is wag na lang pansinin ni Vice President Sara Duterte itong mga paninira sa kanya at mga pagpupuna at yung panawagan na palitan na siya sa DepEd, kasi ito ay part ng kanilang black propaganda kung siya ay susuko at siya ay yuyuko dito sa kanilang sariling interest. Now, itong si Bongbong Marcos sana naman is dagdagan yung pondo ng DepEd, especially na napakainit ng panahon, para magkaroon rin at makapag-isip rin ng solusyon itong DepEd kung ano bang gagawin, kasi napakainit ng panahon at meron na ng mga klase na kung saan is sinuspende at online learning na lang, online class na lang. So, dapat is magbigay rin ng additional na pondo itong ating mahal na Pangulo para dito kay VP Sara Duterte. Kasi naalala ko dati itong confidential fund ni Sara is hindi niya na pinilit, hindi niya nag-persist itong si Vice President Sara Duterte kasi ano-anong issue yung binabato sa kanya na kung saan is nagastos daw yung confidential fund sa loob lang ng 11 days. Kasi po, meron pong expiration kasi doon yung paggastos noon. So, kumbaga, binilisan na lang nila yung paggastos nung pera na yun kasi ma-expired na yun. Kasi merong parang terms ata doon yung about sa confidential fund. At kasi ang sabi doon ni Bongbong Marcos, hindi naman daw nag-insist, hindi naman daw namilit itong si Vice President Sara Duterte sa confidential fund. So hindi niya na pinagtanggol itong si Vice President Sara Duterte, where in fact hinihintay lang siya ni Vice President Sara Duterte na dapat ipagtanggol. Pwede naman niyang sabihin kay Romualdez, 'di ba, na Romualdez, i-approve mo yung confidential fund ni Inday. Ganun lang po yun. So, pero ang nangyari is taliwas doon sa ini-expect ni Vice President Sara Duterte na imbes na ipagtanggol itong confidential fund ni Inday, kasi ginagamit nga ito, di ba, dito sa mga pangre-recruit ng mga terorista. Hindi siya ipinagtanggol ni Bongbong Marcos. Instead, hinayaan niya na lang na matanggal sa kanya yung additional na budget para sa DepEd. Okay? So again, Vice President Sara Duterte, wag po kayong mag-resign at wag kayong umalis dyan sa DepEd. Hayaan nyo na sila yung first move. Yun lamang mga kapolitika, wag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.